Alright. So, yan na lang ang naiwan sa ating mga tilapia. So, iiwan natin yan. At final harvest natin sa May 30. So, bali 3 beses tayo nag partial harvest. At yung May 30 is pang-apat na natin na harvest. So again, yung tilapia natin mga kabakyard, dito lang natin bininta sa aming subdivision. So ang binta po natin ay 170 pesos 1 kilo. At yung bininta natin ay tag 200 grams above. So yung iba ay maabot ng 3 grams. Yung pinakamaliit na bininta natin ay 200 grams. So ayan ang ating mga tilapia. Ano nga pala, sila ay nasa 135 days na sila ngayon. So nag-umpisa tayo ng harvest nung ano pa lang sila 100 days. Tapos yung pagka 1 month nag-harvest tayo ulit. Bali 3 times na po tayo nag-harvest. Yan. So may nag-comment sa ating nakaraang video na bakit daw ang mahal mahal ang tilapia dito. Sa kanila daw ay 100, minsan 120. So yung mga nag-comment dito po kasi sa amin sa Coronadal del South Cotabato, siguro masabi ko na ang demand ng tilapia dito ay mataas at yung supply ay kulang kasi nga yung mga talipapa dito or sa hindi ko ano ba tawag sa iba nun, basta sa amin dito ang talipapa, yung pag ng mga maliit lang na mga merkado kasi yung public market na medyo malayo pa, o ang tawag namin dito ay talipapa. Nung nag-inquire ako sa kanila doon kasi gusto ko sana magbenta ng wholesale, yun yung iba hindi sila kukuha kasi nga sa Jinsan sila kumukuha. Yun. So ibig sabihin nun mahina ang supply ng tilapia dito. Yung may time nga na ang tilapia ay umabot ng 220 per kilo. So nung nag-harvest tayo ay bininta lang natin sa halagang 170. Kaya medyo kumagat yung mga tao, especially dito sa subdivision. Hindi na sila pupunta ng palengke para bibili lang tilapia at mag-order lang kasi sila kasi ang dito po sa amin ay mayroong group chat, bali 3-4 na group chat ang mayroon sa amin sa subdivision. Kaya hindi din ako mahirapan sa pag-market ng aking tilapia. Mag-post lang ako sa group chat at may nag-PM na din man. At nag-o-offer po tayo ng free delivery. Kaya yun po yung strategy ko sa pag-dispose ng aking mga tilapia. So as of now, hindi ko matandaan kung magkano na lahat ang naibenta natin. Pero andun yun sa Excel. Kasi mayroon tayong record sa expenses ng ating pagtitilapia, yung feeds, mga molasses, probiotics, tubig, kuryente ay ni-record po natin para makita natin yung ROI or return of investment, kung lugi ba tayo or hindi. So tips nga pala mga katilapia, kasi ito na-learn ko lang ito sa aking pagtitilapia. Kasi nung unang pagtitilapia ko kasi tumabla lang or mayroon akong profit pero konti lang, nasa 100 plus lang, 400 plus. Kasi excited tayo noon, wala pang 4 months nag-harvest na tayo kasi first time.
So bali yung 1 kilo ay 8 pieces 1 kilo yung tilapia ko nung una, which is maliit pa sana yun, pero kasi nga excited, nag-harvest tayo, bininta natin ang tilapia 8 pieces 1 kilo. So supposed to be kung naghintay tayo ng 4 months or 4.5 months, so yung 8 pieces na yun, 2 kilo na sana yun, or mga 1.5 kilo. So sayang. So yun lang, yun nga, experience talaga is the best teacher. So kaya ngayon, bali ito sila ay 4.5 months na ito, at naka 3 times na tayo nagbinta. Pero yung nabinta po natin katilapia, yung pinakamalaki doon ay umabot ng 350 grams, at nakapagbenta ako ng 3 kilo at 3 piraso sa 1 kilo. So malaki po yun. So mas malaki pa sa aking palad. So yun. So itong mga naiwan ay harvest natin sa May 30. So tama-tama yung mga 2 grams below dito ay sa May 30 sigurado nasa 250 grams na ito sila. Tsaka yung iba hahabol din yan na din yan sila. So yun lang mga katilapia. So salamat. Ito yung update sa mga napunggos ko dati. So yung 2,000 ko, ito yung 2,000 na fingerlings ko napunggos. So may natira pa na mga 1,000 siguro or mga 800. So ito yung na-harvest natin. At yung update nga pala, so sa aking expenses at sales ko, yung second harvest po natin ay nabawi na po ang ating mga expenses. Ibig sabihin yung yung harvest ko ngayon at saka yung harvest ko sa May 30 ay profit na po natin, ginansya na po natin yun. So ibig sabihin, okay mga katilapia. So may pera sa pagtitilapia. So tsaga lang, tsaga, kasi magantay tayo ng 4 months. Hindi naman ito kaning masyadong matrabaho. Gising ka lang, mag-monitor, pakain, umaga, tanghali, at saka sa hapon. Saka yun, monitor lang natin ang ating mga tilapia. So okay naman sila, wala nang namamatay, at medyo nakapa na po natin ang pag-aalaga ng ating mga tilapia. So yun lang, maraming salamat and God bless everyone.